Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupong lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Bakit parang ang tamlay-tamlay nyo ulit? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, ganyan. Welcome sa ating bagong bahay dalanginan. Palakpakan muna nga natin ang Panginoon. Masaya tayo sapagkat natapos na ang dating yugto ng ating parokya. At tayo'y nagsisimula. Di ba ganon? Pagka bagong mag-asawa at nagsisimula, no? Di ba? Nagsisimula muna sa maliit na bahay. Tama ba? Di ba? Pagka nagsisimula ka magtrabaho, wala ka pa mga gamit. Tama ba? Di ba? Pag sumweldo na, doon na yan madadagdagan ng gamit. Di ba? O, kapag ka bago pa yung baby, konti, nag-iipon ka muna ng gamit. Tama? O, di ba? Ganun naman talaga pag nagsisimula. No? At kagabi, narinig naman natin kung ano ang isang simbahan. Maganda yung paalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto na baunin natin lagi. Ang sabi ni San Pablo, ang tunay na simbahan ay ang tao ang gusali at si Jesus ang pundasyon. Ang tao ang gusali, si Jesus ang pundasyon. Pakiikot nga yung inyong mga ulo. Tingnan nyo nga yung inyong paligid. Meron ba tayong gusali? Meron. Kakasabi ko lang, hindi ba? Sino ang gusali? Tayo. No? Tayo ang gusali at ang pundasyon ay si Jesus. Yan ang simbahan. Yan ang tunay na simbahan. No? Kaya, ikot-ikot lang sa mga palipaligid, no? Ang tunay na simbahan, tayo. At si Jesus ang ating pundasyon. Ayan ang magandang paalala sa atin, sa ating pagsisimula, sa ating pagbebendisyon ng ating pansamantalang bahay dalanginan. Pero dako na tayo sa ating mga pagbasa at sa pagdiriwang sa araw na ito. Isang natatanging aral ang nais puntuhin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Maganda ang tinuturo
na aral sa atin na mga pagbasa sa araw na ito. Narinig natin na sinita ng mga Pariseyo ang alagad ni Jesus dahil sila ay nahuling nangitil o namitas ng trigo sa araw ng pamamahinga. Mahigpit sa batas ang mga Pariseyo. Kaya nga, araw ng pamamahinga, bawal ang magtrabaho. At yung pamimitas, yung pangingitil ay isang trabaho. Kaya nga, sinisita ang mga alagad ni Jesus dahil nilabag nila ang batas ng araw ng pamamahinga. Ganyan ang mga Pariseyo, mahigpit. Mahigpit pagdating sa ibang tao. Pero pagdating sa sarili, hindi. May kilala ba kayong ganyan? Madaming ganyang tao, mahigpit sa iba, pero pagdating sa sarili, hindi. No? May kilala akong ganito, yung magaling manchismis ng iba. Ang galing gumawa ng kwento pagdating sa iba. Pero kapag sila na ang chinismis, kapag sila na ang ginawa ng kwento, nagagalit, nasasaktan. May kilala kayong ganon? O, di ba? Meron magaling yung ang galing mang-asar, no? Di ba? Ang galing, no? Ang galing mang-asar, pero pag siyang inasar, pikon. O, maraming ganyang mga tao, gagaling talaga. Pagdating sa iba, pero pagdating sa sarili, tinan mo. Meron pa sa iba naninita. Pero kapag silang gumawa, walang masasabi. Para sa iba, bawal. Pero sa sarili, pwede. May ganun ba sa inyo, May? Ha? May kilala kayong ganyan? Ganyan ang mga Pariseyo. Pagdating sa batas, mahigpit. Pero kapag sa sarili, hindi. Gaya na lang na sinabi ni Jesus, tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Bakit? Ano ba yung batas? Kasi kinakain nila yung tinapay. No? Kinakain nila yung tinapay. No? Kumakain sila ng tinapay tuwing araw ng pamamahinga. Pero, sabi ng mga saserdote, hindi namin ipinagkakasala iyon dahil ginagawa namin ito para sa Diyos. Ginagawa para sa Diyos. Ayun naman pala kapag pala basihan ng ginagawa ng isang tao ay para sa Diyos o isang makadiyos, wala tayong nagagawang pagkakasala. Naintindihan niyo yun? Kapag pala ang ginagawa ng isang tao ay para sa Diyos at ang ginagawa niya ay makadiyos, wala siyang nagagawang pagkakasala. Ito ang magandang pagnilayan sa araw na ito. Ang akin bang ginagawa ay para sa Diyos? Ang akin bang ginagawa ay para sa ikapupuri ng Diyos? Ang akin bang ginagawa ay makadiyos? Ang aking bang ginagawa ay para sa Diyos o para sa sarili? Yun ang magandang tanong. 'Di ba? Yung akin bang mga kinukwento sa iba, nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos o nakapaninira ng iba? Talaga tinitignan yung mga ginagawa, 'di ba? Yung akin bang paglilingkod sa Diyos ay para sa Diyos o para sa sarili ko? Maraming ganyan, no? Maraming ganyan. Kaya nga sa ibang parokya nag-aaway-away, no? Gusto maglingkod doon sa prime time. May ganun, may mga ganun na mga simbahan. Ano yung prime time? Kung saan maraming tao, kung saan maraming nagsisimba. Bakit? Kasi para makilala. Yung akin bang pagising sa umaga, May? Anong dahilan? Ito ba'y para sa sarili ko o para sa ikapupuri ng Diyos? Magandang yun ang tanong. Magandang yun ang pagnilayan. Kaya ba ako nagtatrabaho para lang sa sarili ko, para yumaman ako, o para sa pamilya ko?
Kaya ba ako nag-aaral, ramram, para lang sa sarili ko o para sa nanay at tatay ko? Kaya nga, si Jesus malinaw sa kanya na pinahintulutan niyang mamitas ang kanyang mga alagad dahil sa habag at awa niya sa kanila. Habag at awa. Sabihin niyo nga, dahil naawa siya, dahil nagugutom ang kanyang mga alagad, kaya niya pinahintulutan na mamitas at mangitil ang mga iyon. Malinaw kay Jesus kung bakit niya ginagawa ang bagay na iyon. Dahil siya ay naawa. Siya ay nahabag. Ito din ang malinaw kay Isaías sa ating unang pagbasa. Nang dalawin niya si Ezekias dahil malubha ang kanyang sakit. Pinakita sa ating unang pagbasa ang panalangin ni Isaías. Sabi niya, "O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa ko ay pawang nakalulugod sa iyong paningin." Sa ginawa ni Isaías, ipinakita niya na kung ang ating ginagawa ay nakalulugod sa paningin ng Diyos, walang dasal ang hindi kaya niyang dinggin. Ulitin ko, ipinakita ni Isaías na kapag ang ginagawa mo ay nakalulugod sa Diyos, sa paningin ng Diyos, walang dasal ang hindi niya kayang dinggin. Kaya dapat pala, malinaw yung ating ginagawa. Bakit ba ako naglilingkod? Bakit ba ako nagsisimba? Bakit ba ako nakikipagkaibigan? Bakit ba ako nagtatrabaho? Bakit ba ako nag-aaral? Kapag lahat ng yan ay kalugod-lugod sa Diyos, walang dasal ang hindi niya kayang dinggin. Alam niyo po, nang malaman ng mga kaibigan ko na tayo ay magpapatayo ng simbahan, unang tanong nila sa akin, bakit mo ginagawa yan? Sabi, bakit mo ginagawa yan? Pahirapan mo lang sarili mo. Ilang taon ka lang dyan. Ba't mo ginagawa yan? Yung iba naman, ang sabi sa akin, ay, sige, ituloy mo yan, Father. Kasi legacy mo yan. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi ako komportable sa tawag na iyon. Hindi ako komportable pag sinasabing legacy mo yan. Para pag umalis ka, maaalala ka nila. Para pag wala ka na, may iwan ka para sa kanila. Hindi ako komportable doon. Dahil ang totoo, para sa akin, kaya ako to ginagawa kasi naawa at nahabag ako sa mga parishioners natin na nagsisimba sa kalsada. Dahil ang liit-liit ng ating simbahan, hindi natin mabigyan ng komportableng lugar para ang ating mga parishioners ay makapagdasal ng maayos. Nangarap ako, sana isang araw wala nang magsisimba sa kalye. Yun yung una kong pangarap nung dumating ako. Una kong pangarap. Pero sabi ko, paano ko tutuparin yun? Hindi ko nga alam kung saan tayo kukuha ang pambayad ng kuryente. Pampapagawa pa ng simbahan. Paano ko magagawa yun? Hindi ko nga alam saan tayo kukuha ng pampasweldo. Magaling ang Diyos. Magaling ang Diyos dahil kapag alam niya ang laman ng iyong puso, kung legacy at legacy lang siguro ang pag-uusapan, bakit ko pahihirapan ang sarili ko na magtiis ng ganito? Lapot na ako. Umpisa pa lang ng misa, lapot na ako. Pag nakita niyo loob ng damit ko, basa hanggang sakong. Bakit ko pahirapan sarili ko ng ganito? Bakit ko pahirapan kayo ng ganito? Sanay naman na tayo magtiis ng ganon. Pag nagmimisa ako, komportable na ako doon sa altar. Bahala na yung susunod na pare. Kung legacy lang. Pero
Hindi yun ang laman ng puso ko eh. At ito yung legacy na dapat iniiwan. Hindi yung mga bagay na nasisira at napapalitan. No? Hindi ko pinalitan yung anumang naiwan ni Father Benji. Hindi naman natin talaga sinira yung anumang nagawa ni Father Jerry. No? At hindi ko hihigitan yung anumang nagawa ni Father Douglas. Tinutuloy lang natin yung kwento. Anumang may iwan ko, sanang maalala nyo yung isang bagay na hindi magigiba, hindi mawawala, at hindi maluluma. Yung alaalang iniwan ni Father Benji, lipas na siya pero buhay pa sa inyo. Yung mga nagawa ni Father Jerry, yung pagsasayaw ninyo, yung tradisyon at kultura ng ating parokya, ito na ang itsura ng ating simbahan pero buo pa rin ang sayaw. Ganun pa rin ang panalangin. Ganun pa rin ang pag-indak. Nakabelo pa din. No? Yung mga iniwan ni Father Douglas na iniingatan natin, no? Lahat yan, itinutuloy ko lang. At kung ano man ang legacy aming may iwan, hindi yung material, hindi yung physical, kundi kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, magagawa lang nating bigyan ng papuri ang Diyos sa ating mga ginagawa kung malinaw sa atin ang lahat ng iyon ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Amen. Sa lahat ng ating gagawin, suriin, ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Alam nyo, yung pagpapatayo natin, hindi ko talaga alam yan kung saan ko kukunin yung pera noon. Pero isa lang ang malinaw sa akin, na awat habag lang sa mga tao natin. No? Kaya yung dasal ko sa mahal na Inang Soledad, naku, milagrosa talaga ito. Milagrosa talaga ito. No? Saan natin kukunin yung ganoong halaga ng building? No? Pero tunay nga, na kapag kalugod-lugod sa Diyos ang iyong ginagawa, walang panalangin ang hindi niya kayang tingin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humaiking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.